Hello guys, magandang araw sa inyo. Yan, dito kami ulit sa Vermosa, dito sa Imus, Cavite. So for this video naman po, nakita niyo yung mga aming mga gulong, no? Yung mga Continental Contact Urban namin. Yan, at ito yung Continental Contact Urban na ito mas matagal to eh. Ito yung binacheck ko nung 2024. Yan, yung kabubukas pala ng Villar City. Nakita ko sila dito eh. Ito yung 27.5 by 2.2 yung kasize ng dating kong gulong. Yan, tinanggal din yung sticker. Yan din, ito yung sa akin nga 700 by 47C na 29 by 1.85 pero expanded yan 1.9 na. Malamang expanded na rin ito. Malamang 2.25 o 2.3 na yan. Yan, so bibigyan namin kayo ng long term review sa mga slick tire namin at saka sa mga nagamit ko rin ng mga slick tires before, no. Kasi yun nga, nag-start kasi ako gumamit ng slick tires since 2009. Nag-start ako mag-project rigid MTB na naka-type trial setup. So ito yung mas matagal na to eh. 2024 ko to na na unang nakita. Pero kuya, kailan nyo ba unang binili to? Kailan yun yung unang gamit pala? Pagkatapos pandemic. Mga 2022? 2022. 4 years na pala tong gulong na to. Yan, sa mga gustong bumili ng Contact Urban na to, yan 2022. Everyday rider ba kayo, kuya? Twice a week. Twice a week. Then yung ensayo dito sa ensayo twice a week. Twice a week. Pero minsan nagamit ko sa bahay. Pero nagagamit yung araw-araw. Oo. Yun nga lang, yung ensayo dito sa Vermosa twice a week. Mga ilang kilometers niyo yun? Yung session niyo dito sa Vermosa? Mga 50 kilometers. Laki na rin eh, no? 60, 80, pero taas. Ilang libo kilometro na mileage nito. Yan, tingnan natin, no? Di ko lang alam kung ilang libo to. Siguro mga abot na siguro to mga 7, 8, no? Apat na taon na to eh. Yan, tingnan natin yung yan, makapal pa, kita pa yung Continental, no? Yan, kita pa yung Continental contact tuloy. Yung logo ng Continental. Pero may makikita na tayong parang no? Yung may biyak-biyak na konti, no? Yung sa luma na, no? Ibig sabihin niyan, tingin ko, yun yung tinatawag nilang nag-expire daw. Nag-expire na, no? Kaso matibay siya, hindi masyado. Ito lang naman dito yan sa yan. Dito yan sa may thread, hindi kasama yung casing. Yung casing kasi yun yung matigas nandun sa ilalim ng thread. Yan. So yan yung ito yung itsura ng Continental Contact Urban after 4 years na multiple thousand kilometers ang mileage. Yan, so yan, magandang long term review to kasi tagal na to, no. Yan, so nakita natin may kahit naman sa Exeter, meron din makikitang ganyan eh. Kahit sa mga luma kong slick tire, no? Normal na lang yan. Ano ba tawag dito? Nakalimutan ko na eh. Nakita na, Matigas din ang karga nito eh, no? Kasi itong variant na to, to eh. 27.5 by 2.2, 65 PSI yung maximum recommended. Ano yung nyo? Ano yung nilalagay nyo? PS 50 tapos dito 45 naman. Yan 50-45 no? Yan ang nilalagay niya, no? Tapos yun nga, may nagtatanong sa paano daw tanggalin yung sticker. Kasi katulad nito, yan kasi yung kasi sticker, meron yan 'di ba, parang pinagmulan. Parang sa tape lang, yung duktong sa tape lang yan, parang tape lang. Yun lang Yan, kunwari may meron tong reflectorized sticker. Meron yung duktungan. Mo lang yan. Ihihilahin mo lang yan. Dahan-dahan lang. Dito kasi sa 27.5, yan nakita nyo na okay lang, swabe lang, no? Yung kasi sa 700C na variant, yan, nakita nyo na nilagyan ko ng Q-Tix na itim. Kasi, nung tinanggal ko yung sticker, yung sa likod ng sticker, may extra goma. may natira nga yun. May goma na natatanggal kaya na-expose tuloy yung parang sa loob nun. Yung parang parang kulay tanso. Yan. Sa size na sa ganyan, walang problema pag tinanggal yung sticker. Sa akin kasi nagkaroon ng problema eh.
Ito na, puti. Oo. Ang nga pala, no, yung sa akin kasi, yun nga, puti, no. Yung Continental na logo, puti. Sa 700C. Para saan yung sticker na yun? Di ko nga alam eh. Ano yun? Ito kasi sa 27 point, Categorize niya. ito kasi sa sa logo ng Continental, orange o dilaw, no. Yan, no. Ayan, no. Continental. Yan puti sa 700C na variant. Sa MTB naman, dilaw. Dilaw. Oo. Yung kasing sticker, yun sinasabi niya, yung kasing reflectorized sticker na yun para yun sa pag light ride Paggabi. for safety. Ano? Maganda naman yung may reflectorized sticker kasi nga lang sa forma kasi parang bawas. Bawas at saka nagbumukhang maliit yung gulong no kapag may reflectorized sticker. Sa ano, Tinanggal mo design. Minimal, kumbaga pag minimalist ka, ayaw mo ng mga maraming masyadong design. Masyadong takot. Yan yung pagkakaiba ng 700C sa 27. sa 27 na MTB yung Continental na logo tsaka yung sa Safety Pro. Yan puti, ito dilaw. Yan, at saka kuya, meron pang na since na kayo mas qualified kayo kasi mas matagal na nagagamit ito Yung sa di ba daw kasi yung iba kaya takot mag slick tire kasi madulas daw. Nadulas na pa kayo dito. Wala pa. Kahit basa. Kahit basa. Sa mga lusong na Wala. banking. Wala rin no. Ingat lang talaga pag banking. Hindi ko masyado. Oo, kasi yun nga kasi kahit naman anong gulong no. Kahit sa kotse yan, kahit sa kotse, sa motor, hindi natin mabibit yung laws of physics. Kasi kapag basa kasi yung kalsada, nagkakaroon ng medyo aquaplaning yan Kaya pagdating ng bankingan, yung pro talaga sa dulas yun, kahit anong klaseng gulong yan. So, syempre, kahit nga sa mga MotoGP no. Sa mga lang rin naman yun. nasep lang din yun sa Formula 1 kapag basa, di ba? Na yun, nagpalit na sila ng wet weather tires na yun. Mahalin na yung gulong nun. Kapit. Basta yun. Yun. Pero yun nga, syempre dagdag ingat. Pero sa experience namin, lalo sa experience siya, since na matagal siya nagagamit yan, ng contact urban, di naman siya dumulas kahit sa Basta ingat lang syempre. Tsaka branded kasi dun, compare ko naman sa mga mumurahin na stick tires. Iba yung grip niya talaga sa kalsada. Ayun, isa pa yun, yung sa brand kasi, bawat brand kasi, hindi naman lahat ng stick tire manufactured na equal Magkakaib. High-end to. Continental, high-end. German ang Continental kasi German brand. Although nag-move na sila ng factory. Dati kasi Germany talaga kaya ang mamahal ng mga nila Continental. And yung factory nila nasa Asia nasa Thailand, Vietnam, China. Ito na 'yon. Yan yung mga bagong labas ng mga nasa mga Asian factories kaya medyo bumaba yung presyo. Kasi dati yung Continental Speed King ko, yun talagang mahal, 2.7 isang piraso. Chili galing yun talaga kasi galing Germany. Yun yung mga sinaunang model na Continental. Kasi sa Europe kasi mataas ang labor cost. Hindi katulad sa Asia sa Southeast Asia, mas mababa. Kaya nabebenta nila ng medyo affordable kahit papaano. Pero yung quality since ang gagayahin lang naman ng mga factory worker, yung design yung technology, design Materials yung pa rin. yun pa rin naman Pares lang naman, patibay din naman. Yan. Pagdating kasi sa budget, isang branded model lang ako nakagamit ng sulit na slick tire, yung Panaracer of the dati. Noong 2009. Paano naman isa nun? Hindi, 600 plus lang dati, noong 2009. 650. Yun talaga. Dati pa yun, magkano na ngayon? Inflation, di ba? Inflation. Kaso nga lang ang bigat nun. Parang yata yun, 900 grams. Mabigat talaga yun, 900 grams isa, tapos space out na. Yan, kaya di ko may re-recommend yun kasi sa mga gusto kasi nga, space out na kasi. Yun talaga na speedometer ko yun, yung mileage nun. Kasi yung front tire ko, 20,000 kilometer. Tapos yung sa likuran 10,000 kasi mas madaling ma-burn out yung sa likod kaysa doon sa harap. Then pala sa rolling resistance kuya, 'di ba nakagamit kayo ng maxi space at saka to. Siyempre mas mabilis to, 'di ba? Oo.
Ayun, siya rin. Talaga ang rolling nito. Mm. Diba? Tining to. Matingin talaga rolling yan, yan. Pangalawang testimony na natin, talagang mas mabilis talaga. Kasi may mga nag-ano pa na ano daw yung mabilis fast rolling ng nagulong, ang nire-recommend pa nila yung mga Exitar. Kung gusto niyo talaga ng slick, gusto niyo talaga ng naka-fast rolling na MTB tar yan. Slick tar talaga. At tsaka pag hindi ko na discuss sa yung puncture resistance pala. Ilang beses na kayo naplatan dito? Hindi masyado na. Sa 4 na taon? Estimation nyo, umabot na ba ng 5? Dalawa pa yata. 2 pa lang? Kasi, yun pa lang Dahil eh. na Kasi tinatakbo, di na tas masyado dalawang na beses ano eh. na 2 beses lang? Grabe naman. Dalawa lang talaga kasi nakakuha ko kasi yung nakakuha ko yung nakatusok. Kasi nakakapa ko. Na-check upan nyo? Oo, kasi araw-araw kasi pag ano ko yan. Lagi nyo sine-check? Hindi pa siya bumaba o ng gusto kasi. Dito ba lang. Kaya nakakuha ko na. Yun talagang yung di mo na ano na Pa rin yung alaga nakita. talaga eh, no? Talaga tumutusok siya. Tumutusok. Sobrang liit. Pero hindi, kasi ang naka-flat talaga dyan, yung staple wire. Yun, Yung bubog, wala, kahit ako. Hindi. Tumatalsik Yun, yung maliliit. tulog lang. Pero minsan natatanggal ko. Kasi nga, nakakakuha siya na. Mga wire na Maliliit na Sa bubog, puncture proof to eh. Hindi siya Ano lang talaga sa staple wire. Kahit nga ngayon sa akin, nakachamba ko isang beses, di ba? Naplatan ako doon. Nung cool down ko. Huwag naman to. Hindi siya bumaba. Hindi na nakabutas. Maliit Maliit lang. balit na staple wire. Yan yung yun yung naplatan dito. Ito isang beses na. After 7 to 8 months yan. At saka share ko na rin yung mga dati kong nagamit na slick car, no. 'Di ba, pana-racer of the dati na pinaka best na budget, no, kaso nga lang mabigat. Yung Maxxis DTH yan, nakagamit na ako niyan. Pakita ko sa screen ko na itsura nun, no. Yung gulong nun, fast rolling din, matagal din mapudpod, foldable, mga mahigit 600 grams. Problema ko naman doon yung groups doon, kasi yung groups doon madaling pasukan ng di ba? Yung mga groups na ganyan, madaling kasi pasukan ng kung ano-ano graba, kaya minsan pag nakachamba ka ng matala sa bubog, yun na Diretso sa loob. dumidiretso sa loob eh. Yan yung naging kritiko doon sa Maxxis DTH kasi 26er yun eh. Dati kasi ako naka 26er. Tapos yung nagpalit ako ng ng Gayax Tattoo, yun fast rolling din yun, kaso nga lang sobrang bigat, may git 1 kilo isa. Kaso nga lang yung yung mismo bead nun, yung wire, madali masira. Yun, kaya di na ako gumamit nun at saka di nyo rin mabibili kasi phase out na eh. Phase out na. Yung naman, kasi yung Gayax kasi budget version na Vittoria. Dati kasi nung pandemic may binibenta silang Vittoria Tattoo Light na 29er at saka 26. Kaso nga lang, ngayon kasi 26er na lang sa Supreme Bikes. 26 by 2.3 yun na Vittoria Tattoo Light. Yan, maganda din yun, mahigit 600 grams din yun. Then, ang isa pang nagamit ko dati na slick tar, yung Maxxis Torch. Yung Maxxis Torch, hindi gaano kagandahan yung puncture resistance nun kasi nung unang ride ko pa lang, naplatan na kagad ako. Yan sa Maxxis Torch. Kinailangan to pang magkabit ng tire liner. Yan, para lang madagdagan yung puncture resistance. Yan dun sa Maxxis Torch. Pero yun din, medyo matagal din mapudpod, tsaka fast rolling din. Yan yung gulong na nagamit ko dun sa Bermosa dati. Diyan sa Midanghari. Yan, ang dami ko na set na record dyan eh. Nung 2021 ng mahal na araw, summer, no. Yan sa Maxxis Torch. Talagang fast rolling, matagal din mapudpod. Problema lang, yung puncture resistance nun, medyo sablay, kaya kailangan pa ng tire liner. Then, ang isa pang nagamit ko na Maxxis, yung Maxxis Grifter na saglit lang. Saglit ko lang kasi nagamit yun eh. Kaya walang masyado akong review nun. Yan din, fast rolling din naman yung tingin ko, parehas lang sa Torch. May 600 grams din. Kaso nga lang, katulad ng Maxxis DTH, yung yung groups nun, madaling singitan ng malilit na mga pebbles eh, at saka matatalas na bato. Yun din kasi ang gamit ni Arjun Olympius nun eh. Yun din ang critic niya, kaya doon minsan nagkakaroon ng source ng puncture. Dahil doon sa groups na madaling sabitan ng mga bato, lalo pag nakachamba kayo ng mga matalas na bato at saka matalas na bubog. Yan yung mga natatandaan kong slick tire na nagamit ko.
Ngayon kasi, may nakita ba kayo sa Shopee Idol na ano, mga ibang brand? Na Na slick tire? Kaso nga lang, parang bihira na lang sa online eh, no? Kenda Quick, yan. Wala pa, di ko pa ma-review yun eh, yung Kenda na slick tire na yun kasi nga, Marami ngayon yung chow yang. Yun. kaso lang hindi yata slick tire yun eh. Hindi, ano lang, parang, XC tire, pang gravel lang eh. pang gravel eh. Yung sa gilid lang yung nubs. Ano yun, semi-slick naman yun. Oo. Wala silang lalabas ng mga ano din. Oo. Parang naging ano ulit kasi, parang naging mahirap na naman kasi maganap ng slick tire eh. Sa Pilipinas kasi, wala akong nakitang ano eh. Yung ano lang, doon lang, yung Vittoria Tattoo Light na 26er lang sa Supreme Bikes. Ewan ko lang doon sa mga ano, sa mga ibang bike shop kung meron silang mga ibang slick tire. Yan. Yan, so hanggang dito na lang. Pagpasok din kami sa trabaho, no? Okay, mag-shoutout tayo. Mga shoutout dyan sa inyo mga Magdalena Bikers. Bike na kayo. Mag-bike na kayo. Oo, kasi mahal na gasolina. Huwag Yan. na kayo magmotor. Bike na lang ulit. Bike na lang ulit, eh, no? Ayan, kasi mahal na ngayon ng gasolina. Mag-100 na. Diesel, mahigit sa, ano, diesel 120 na yata. 130 na. 130 na. Gas, mag-iisandaan na. 94 na, 94. Ang problema nga, baka daw sa April 12 o 13 lang yung supply, yun ang pinakadelikado. Baka mawala na tayo ng electricity tsaka internet. Bike na tayo. Balik na tayo sa dekada 70. Diba? O, dekada 50. Yan, old, Balik sa ano, magbabike ngayon. old school, kawawa nga lang yung mga Gen Z kasi di sila sanay sa ganun eh. Yan guys, maraming salamat sa inyo panonood and don't forget to subscribe yung aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo and rise po sa inyo.